Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Chismis Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako pa rin ay mag-isa. Nakakaloka. Anyway, sa lahat pa rin po namang kabubukas pa naman na kanilang mga radyo. Welcome po. Patuloy pa rin po kayo nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. O, diba? Sa mga hindi pa rin po nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner at si Tita Cora. Eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat. For the highest level. Parang hindi biyernes yung enerhiya ng bakla. Nakakaloka. Hindi ba? Isang magandang araw at syempre sa lahat pa rin po na nakaantabay sa amin through Facebook Live. Hi! Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga manonood mamaya sa ating team replay, sa ating YouTube channel and of course in our TikTok account. Yan, sana nakafollow pa rin po kayo sa Energy FM. Pero bago ang lahat, nako, eto na. Hindi ko na patatagalin pa. Diba? Dahil gusto ko na magbigay ng biyaya tulad na lang ng pagkagalante ng Bingo Plaza sa pagbibigay ng papremyo para sa araw na ito. Kaya nga naman, Bing, pasok! Hangga Bingo Plus Panalo! Alright! Narinig nyo na ang hudyat at nakita nyo na si Bingbing. Hindi po yan si Tita Cora, ha? Yan, si Bingbing niya. Ayan. Para sa araw na ito ay talagang nga naman bubunot tayo ng numero kung saan dapat inyong pakinggan at tandaan dahil mamaya sa programa ni Kuya Chico, kung sakaling umikot ang roleta sa programa Baklitas ay kailangan yung sambitin ang numerong aking bubunutin para sa araw na ito. Para sa ating pangga Bingo Plus Panalo, hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Eto na. O, diba? Eto na't kinakaw-kaw ko na ang mga mapuputing bola. O, diba? Nakakaloka. So, eto na. Ilagay na natin. Yan. O, diba? Ay, sandali. Yan. Wala siya sa tamang. Ayan. Ang ating Lucky Bingo Plus number 4 today para sa programang Baklitas ay... Ayan. Eto na. O. 33. O, diba? Nakakaloka. Yan. Para mo sa programang Baklitas, ang Lucky Bingo Plus number for the day ay 33. Ulitin ko lang din, dapat inyong tandaan yan. Ayan, kung saan nga naman pag tumapat ang roleta sa programa ng Baklitas, kailangan nyo pong tumawag sa programa ni Kuya Chico at sabihin ang numerong lumabas for today ay number 33. Of course, ang pangga Bingo Plus Panalo na ito ay hatid sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Diba? Anyways, ayan. Maraming salamat sa iyo, Bingbing. Yan. Punta ka na kay Takora. Go! So, eto na nga ang chika for today's video na inaantabayanan ng lahat. Dahil medyo nagugulumihanan dahil nung isang araw yata, lumabas yata sa Itbulaga itong si KD Estrada at si Alex Ilacad kung saan nga naman nag-promote sa Itbulaga. Ngayon na naman, eto na naman ang komento ng buong sambayanan dahil ayon sa mga nakalap natin chika, ilang kapamilya fans daw mas pinipili daw manood sa Itbulaga kumpara sa Showtime. Pero hindi naman po ibig sabihin na ito ay hindi nila inaantabayanan. Bagamat alam naman nating lahat na ang ratings ng Showtime ngayon ay umaarangkada ng husto. Kung saan nga naman ginagawang na issue na alam mo yon, dumadaos-dos ang Itbulaga against Showtime. Pero ngayon, ang mga tao na ang nagsasabi na mas bet nilang panoorin ang Itbulaga. Bakit? Dahil ilang kapamilya stars daw, talagang ilang mga bibigating artista ng kumbaga ng
ABS-CBN ay bakit daw sa Itbulaga na i-guest nila, 'di ba? Samantala sa Showtime, ang mga gine-guest daw kasi nila yung mga, alam mo yun, mga sparkle artists na yung iba hindi familiar sa kanila, yung mga tipong ganyan, na para bang pinanghihinayangan daw ng ibang mga kapamilya fans na kasi, 'di ba, sa sariling show ng Showtime, although syempre dahil tie-up sila with GMA7, ay hindi man lang din nila ma-promote yung mga artista ng Star Magic, 'di ba? Kasi piling-pili lang. Kumbaga ilang kapamilya shows na umeere, 'di ba, sa ilang mga channels ay hindi mai-promote sa Showtime kumpara daw sa Itbulaga. Kaya ilang mga kapamilya fans ang medyo nagsabi nga na parang mas okay pa kasi mas bibigyan pa ng pagkakataon na makapag-promote ang ilang mga kapamilya stars sa Itbulaga kumpara sa Showtime. Doon lang naman din sila sa aspetong nalulungkot sila. 'Di ba? Na syempre dahil may tie-up nga sila sa GMA7, so kailangan nilang sumunod sa kung anong alituntunin ang nakapaloob doon sa kontratang kanilang pinirmahan. Well, kaakibat yan, 'di ba? Gusto niya ng channel, sumunod kayo sa amin para gano'n. 'Di ba? May ganong aspeto. Kaya nga naman may ilang mga kapamilya shows na hindi nila maipromote doon mismo sa noontime show na kung saan nga naman namamayagpag sa ratings ngayon. Nang pinagpapasalamat naman ng GMA7 dahil hindi sila nagkamaling ilagay ang Showtime sa kanilang noontime show at tsugihin ng mga hindi na dapat. Charot! Hindi. Oy, hindi mo sasabihin yung ganon. 'Di ba? Hindi ka mangangayayat for today's video. Pero yun na nga, 'di ba? Yun lang naman ang obserbasyon ng ilan kasi nga naman, 'di ba, malaya kumaga sa Itbulaga kahit naman na sino ang kapamilya stars na mag-promote, welcome naman din. Patunay lamang na talagang wala na sa Itbulaga yung sinatawag na noontime show rivalry na yan. Kasi 'di ba, kung matatandaan natin sa katatapos lang na Guillermo Mendoza Award, 'di ba, na kung saan nanalo si Maine Mendoza ng Best TV female host, 'di ba, na kung saan kasama din niya si Kim Chu na nanalo dun sa nasabing kategorya na yon, ay binati niya sa Itbulaga si Kim Chu. 'Di ba? Patunay lamang na wala na sa kanila yung mga tipong magkatapat tayo ng shows, magkalaban, wala. Bagkus kinongratulate nga nitong si Maine Mendoza ang kapwa din niyang TV host at actress na si Kim Chu sa pagkakapanalo nila sa Guillermo Mendoza Awards. 'Di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, yun ang kinalulungkot siguro ng ibang kapamilya fans, no? Na sayang sana na, kung talagang wala ng network war, 'di ba? Sana nakakapag-promote din yung iba since talagang pinapasok na rin naman kung ano-anong programa at since yung mga artista pa. Anong pinapasok kung ano-ano? 'Di ba? Hindi yung mga programa ng GMA7, kaya lang mukha yatang sa ABS-CBN at GMA7 lang yung No More Network Wars. Kasi kalaban pa rin yata nila ang TV5 ng GMA7. Ibang mga shows ang ABS-CBN kasi 'di ba nasa A to Z, nasa TV5, 'di ba nasa Kapamilya Channel. Paano, 'di ba? Na nakakalok. Showtime lang naman ang umaano doon. Pero ang nasagap kong chika, eto hindi nyo kakayanin. Mukha yata, 'di ba? Mukha yatang ang Batang Quiapo ni Coco Martin ay posible na ring mapanood sa GMA7 matapos nga ewan ko lang kung talagang pinasalamatan niya lang dahil sa na pagbubukas lang ng pintuan sa kanila or baka nadula si Coco Martin na bigla niyong pinasalamatan ng GMA7 sa mga networks na alam mo yun nagke-cater na kanila mga programa kasi 'di ba kasi inaward na ng Guillermo Mendoza Award ang Batang Quiapo nga niya na kung saan pinasalamatan niya ang ABS-CBN, ang A to Z, ang TV5 tapos biglang ang GMA7. So ibig sabihin ba nito, expecting ba natin Coco Martin ang Batang Quiapo sa GMA7 na din? Nakakaloka, 'di ba? Kung sakali man din magandang hakbang 'yon, 'di ba? Na kung saan nga naman makakatulong din business-wise for GMA7, pangalawa sa mga ibang mga artista na gine-guest din at talagang sinasama ni Coco Martin na medyo alam mo hindi na napapansin ng ibang mga programa, 'di ba? Na kung saan alam mo itong Batang Quiapo, very good outlet ito at very good din
po si Coco Martin kasi nabibigyan niya ng breaks yung ibang mga artista na medyo kinalimutan na ng panahon. Kinalimutan ng panahon? Ano yan Photo me, ganon Polaroid ba yan? Na isinabit na lang doon sa tokador? Ganon. Pero yun na nga, hindi ba? Parang it's a good news. Good news for everyone nga ba yun? Na sana magkatotoo, kung totoo man yun, or talagang gusto lang pasalamatan ni Coco Martin dahil nga syempre sa pagtanggap ng GMA7 sa ABS-CBN. Kasama din siya sa buong buo na mga programa na kanyang pinasalamatan. Pero kung sakali man magkatotoo, diba? Kung sakali man hindi ko sinasabing totoo nga. Dahil syempre, napasalamatan lang din niya. Syempre, mag-iisip lang din ng mga tao na, ay, bakit niya pinasalamatan ang GMA7? So, ibig sabihin, niluluto na nga ba ang pagpapalabas ng FPJ Batang Quiapo sa GMA7? Well, yan ang sama-sama natin makatutukan sa mga susunod na mga araw. Well, in the meantime, hayaan na lang din natin po muna yung mga nanalo. Congratulate natin. Huwag na po natin pansinin yung mga nang-intriga pa sa kanila. Diba? Yung mga ganong aspeto. Diba? Let's spread the good vibes. Huwag na puro bad vibes na nakakaloka. Diba? Anyways, highway. Diyan po muna natatapos ang ating chikahan for today's video. Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At syempre, we're still same. Pero, iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo